maging Jerusalem Church of God para tingnan yung kahinaan, para tingnan yung mga kapintasan ng kapwa natin. Hindi. Kaya tayo tinawag na maging Jerusalem Church of God, sabi ni Kristo, para tayo magkaroon din ng habag, nagkaya ng habag na tinatong natin sa Diyos. Kung kaya tayo narito ngayon, mahabag din po tayo. At magagawa lang po natin yan kung tayo po sumasampalataya sa ating Panginoon si Kristo. Dahil kung tayo po susunod sa 10 utos, galit ang makukuha natin. Wala nang tanong. Magtanong naman kayo. Kaya wala kaya akong tanong. Kaya nga po mga kapatid, no? Yan. Sinasalita natin ang lahat ng mga bagay. Tayo po hindi tayo nagtatali ng tao dito. Wala tayong kinatatakutan dito, kundi tayo po nagsasalita ng katotohanan. At ang katotohanan po magpapalaya po sa atin yan. Sa lahat. At pagka ito ay nasa katotohanan, sabi nga ni Apostol Pablo, pag ikaw ay nasa katotohanan, nasa pananampalataya ka, nagsasalita kang may katapangan. Matapang ka talaga pagka nasa Diyos ka. Bakit? Yung lakad mong ginagawang mali. Sinasabi mo pa nga yung kamalian nila para mamulat yung mga mata nila eh. Diba? Kaya natin sinasalita ito, ginigising natin yung mga natutulog. Ginigising natin yung mga nasa kautusan na hindi sila aarning ganap doon. Kinakailangan sa pananampalataya po sa ating Panginoon si Kristo. Kilalanin natin ang ating Panginoon si Kristo sapagkat walang ibang pangalan sa sino ng langit at walang nagbigay ng kanyang sarili dahil lang sa kasalanan, dahil lang sa isang makasalanan. Sino sa inyo ang magpapakamatay dahil sa isang makasalanan? Sabi ni Apostol Pablo, pero sa isang mabuti siguro may magpapakamatay dahil ang bait, di ba? Pero sa isang makasalanan, ibinigay ng Diyos yung kanyang anak sa kamatayan. Dahil lang sa ating mga kasalanan, pagkatapos mas dadakilain natin yung kautusan kaysa kay Kristo. Napakalaki kong kamangmangan yun. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo, huwag kayong maging makamangmang. Unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, no? Dahil dito po ay sa pananampalataya, sabi niya Apostol Pablo, upang maging ayon sa biyaya. Binigyan na po tayo ng biyaya ng Diyos at ito po ay ang pananampalataya kay Jesucristo. Huwag na po natin walaing bahala yun. No? Huwag na natin idudut yung ating sarili doon sa iba pa. Si Kristo po ang tagapamagitan na sa bagong tipan. Dito na po tayo sa pamumuhay na Kristyanismo. Kristyanismo na po tayo noon. Kay Kristo. Pag sinabing Kristiyano, kay Kristo. At kinakailangan makita po sa atin ang mga gawa ni Kristo. Sapagkat sa Kanya'y walang kasalanan, kinakailangan din naman na tayo magsilapag sa Kanya upang tayo'y wala rin kasalanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin at pasalamatan natin ating Panginoon Kristo. Nanawa ay lagi tayong magsidalangin upang tayo po sa mga dumarating mga pagsubok, sa mga dumarating mga salot, sa mga dumarating mga kasakitan, at sa kung ano-ano mang dumarating na ikapapahamak natin ay mailigtas po tayo ng ating Panginoon Kristo sapagkat walang ibang magmamalasakit ng ating kaligtasan kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang anumang bagay na hingin natin, ipagkakalog po niya, sumampalataya po tayo ng ating puso sa ating Panginoon Kristo. Magandang hapon sa ating lahat. Happy Sabbath. Amen.